Isang pinagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. Muli po tayo gaganap ng aming Sunday online Divine Service at mula po sa pamunuan ng aming Prayer Faith Church Worldwide Ministries sa panguna po ng aming Bishop Ross M. Nusuelo, ng aming Senior Head Pastor Reverend Dr. Alex Nusuelo at ng aming Zambales Division Head Pastor Reverend Dr. J.C. Nusuelo. Ito po ang inyong lingkod, PME Wena Naldosa ng Prayer Faith Church, Subic Town Proper Chapter. Muli po, isa na namang magandang araw po sa bawat isa. Amen po. Ngayon po nais ng Panginoon na tayo po'y makapag-aral muli ng kanyang banal na salita. At isa pong pribilehiyong muli po magamit sa paghahayag ng kanyang banal na salita sa araw na to. Muli po samahan po ninyo ako at ang ating pagninilay-nilayan po ngayong umaga ay ang purpose of God's love. Amen po. At ang teksto po natin sa araw na to ay matatagpuan po sa 1 John 4, chapter 7 to 16. 1 John 4, chapter 7 to 16. Amen. Ang sabi po dito, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ay inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Verse 11, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo magmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Verse 13, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Amen. Papuri po sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoong Yesus. Tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Lord Father God in Heaven, salamat po Ama sa araw na to at muli kami po ay iyong pinagsama-sama upang mapagnilayan ang iyong banal na salita, Panginoon. Salamat Lord God sa iyong pag-ibig, sa mga pabor na ipinagkakalo mo po sa amin sa araw-araw, Lord. Salamat po Panginoon sa araw na to at muli po kami po ay makakapag-aral ng iyong banal na salita. Samahan mo po kami Panginoon, Lord. Guide us Lord God. Samahan po kami ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Ikaw po manguna sa aming pagninilay-nilay, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na maitaas, mapasalamatan, mapurihan, Lord God, sa araw na to, Panginoon. Samahan mo bawat isang anak mo na makakapakinig ng iyong mensahe, Panginoon. Samahan mo po ako, Lord, dahil wala po akong kayang gawin kung wala yung pagsama, Panginoon. Lord, salamat po, ikaw patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa mong anak, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa verses 7 to 9, ang sabi po, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen po. Sa mandaling salita po mga kapatid, ang sabi niya, dapat nating ibigin ang isa't isa dahil sa kung sino ang Diyos at dahil sa kanyang ginawa. Amen po. Kaya sinabi niya, dapat nating ibigin ang isa't isa dahil ito ay utos ng Diyos at ipinakita sa atin ni Jesucristo
kung paano sundin ang utos na yon. Amen po? At dapat nating ibigin ang isa't isa dahil ito ang katibayan na ang Diyos ay gumawa ng isang bagay ng biyaya sa atin. Amen po? Dapat din po tayong magmahalan dahil ang Diyos mismo ay pag-ibig at dahil minahal niya tayo sa pagkakaloob ng kanyang sariling anak. Nais pong tiyakin sa atin dito ni John, ni Apostol 1 po, na nauunawaan natin na ang pag-ibig ay hindi isang optional virtue para sa mga mananampalataya. Ito po ay upang maging tandaan ng pagkakaiba natin sa sanlibutan. Amen po? Sa verse 8 naman po, ang sabi dito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Na kung hindi mo po mahal ang ibang tao, hindi mo kilala ang Diyos. Amen? Nire-remind po tayo ng scripture na ito na nais ng Diyos na mahalin natin ang isa't isa dahil ang pag-ibig ang tanda ng isang pagiging tunay na Kristiyano. Amen po? Sumulat siya para salungatin yung mga huwad na guro at gusto niyang malaman nila na ang tunay na marka ng isang mananampalataya ay agape love. Sinabi po ni Jesus, sa ganito nalalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Kaya po sa araw na to, ang ating po pagninilay-nilayan, ang tema po natin ngayong araw na to ay, what are the purposes of God's love? Ano nga po ba ang layunin ng pag-ibig ng Diyos? Amen? Ano nga po ba mga layunin ng pag-ibig ng Diyos? Amen po? Ang ating pong unang puntos para po sa scripture po na ating binasa sa araw na to, matatagpuan sa verses 7 to 8. Amen? Ang sabi po dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Kaya po ang ating point 1, ang layunin ng pag-ibig ng Diyos, unang puntos po, is to teach us to love one another. Amen po? Dahil po ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat at tunay na pag-ibig. Amen? Dapat tayo magmahalan. Amen po? Hindi lamang po nais ng Diyos na iparating sa atin ang kanyang kabanalan. Amen? Ang sabi ng Lord, be holy for I am holy. Nais din po ng Diyos na tayo ay maging mapagmahal. Kung tayo ay mga anak ng Diyos at ang Diyos ay pag-ibig, dapat po nating mahalin ang isa't isa. Itinuturi rin po sa atin ng scripture na ito na ang banal na pinagmumulan ng pag-ibig at ito kung bakit dapat nating mahalin ang isa't isa. Sabi po dito, mga minamahal, magmahalan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Amen? Madalas po kasi nating iniisip na ang pag-ibig ay isang sentimental na damdamin, isang emosyon lamang po. Kaya kailangang maging clear sa atin kung ano nga po ba yung ibig sabihin o biblical definition ng love. Ang sabi po, ang love po ay self-sacrificing, caring commitment that shows itself in seeking the highest good of the one loved. Ang pag-ibig po, ayon sa Biblia, ay isang mapagsakripisyo at mapagmalasakit na pangako na nagpapakita ng paghahanap ng pinakamataas na kabutihan ng isang minamahal. Amen po? Ito isang pangako, hindi lamang po ito isang pangako na walang pakiramdam, ngunit isang pagmamalasakit na pangako. Sa madaling salita po, ang pag-ibig ay nasasangkot ng kasiyahan, hindi lamang tungkulin. Gayon din, ang pag-aalaga ng pangako na ito ay hindi lamang isang saloobin, ngunit isang aksyon. Ito po ay nagpapakita ng sarili sa mga gawa. Ang layunin po ng pangakong ito ay ang pinakamataas na kabutihan ng minamahal, na ang tao ay maligtas at matulad sa larawan ni Jesucristo. Amen po? Ang pag-ibig po ay pagbibigay daan para sa mapagmahal na pagtutuwid kung ito'y kinakailangan. Amen po? Ang Diyos mismo ang pinagmumulan ng tunay na pag-ibig. Dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat at tunay na pag-ibig, mga kapatid, dapat tayo magmahalan. Amen po? Sinasabi dito sa atin ni Juan na ang lahat ng tunay na pag-ibig
ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. That's what He calls us to love. Watch over one another, care for one another, encourage one another, help one another. Amen po. At sinabi ni Juan na ang ganitong uri ng pag-ibig ay dumadaloy mula sa Diyos. Hindi mo kayang ibigay ang iyong sarili, kapatid, maliban munang punuin ka ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Amen? Dahil siya ang banal na pinagmumulan ng pag-ibig. Maliban po kung napuno ka ng pag-ibig ng Diyos, ay hindi ka maaring magmahal sa iba, sapagkat walang pag-ibig ng tao sa mundong ito na maaring punan ang kawalan na nasa atin na nangangailangan ng pagpupuno ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At hindi natin maibibigay ang ating sarili sa iba, maliban kung tayo ay napuno ng pagmamahal ng Panginoon. Sabi nga po ng verses 11 to 12, mga minamahal, kung ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y magmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Amen po? Mga minamahal, kung ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ginagawa niya, dapat din naman po na tayo, kaya isa ito sa ating mga tungkulin, magmahalan sa isa't isa. Walang nakakakita sa Diyos sa anumang oras. Amen po? Kung tayo ay umiibig sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal o nahayag sa atin. Hindi nakikita ng mga tao ang Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu. Ngunit kung tayo ay katulad ng Diyos sa ating pag-ibig, makikita nila ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Sabi nga po ng verse 13, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin na tayo ay nananatili sa kanya at siya ay nasa atin sapagkat binigyan niya tayo ng kanyang Espiritu. Amen po? Kaya po ibinigay sa atin ng Diyos, ibinigay niya sa atin yung kanyang anak na nagpapakita ng kanyang pag-ibig at ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang Espiritu at ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos niya sa ating mga puso. Amen po? Sabi po dito sa verse 11, magmahalan kayo. Ang regalo po ng Diyos sa kanyang anak ay nagpapakita at tinitiyak sa atin ng kanyang pagmamahal. Ngunit ito rin po ay nag-aatas sa atin ng obligasyon na mahalin ang isa't isa. Kung mahal po natin ang isa't isa, ang pag-ibig ng Diyos ay makikita sa atin. Amen po? Kung tayo ay nagmamahalan, ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay nananahan sa atin. Ito ay nagpapatunay na ang kanyang pag-ibig ay ganap sa atin. Amen po? Binigay niya sa atin yung kanyang Espiritu at ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng Diyos. At siya ay hindi lamang Espiritu ng kabanalan, ngunit siya ay Espiritu ng pag-ibig. Amen po? Ang sabi nga po ng Romans 5 verses 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen? Ito po ang buhay Kristiyano. Ang Espiritu ng Diyos ay dumarating upang muli kang buuin. Dumarating upang manahan sa iyo at punuin ang puso at buhay mo. Amen po? Ang iyong kaloob-looban ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ibinubuhos ng banal na Espiritu sa ating mga puso ang kaalaman ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po? Sabi nga po ng Galatians 5 verse 22, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kaya ang number 1 na dahilan po ng pag-ibig ng Diyos ay upang turuan tayong magmahalan. Amen? Ano po yung pangalawang puntos po natin sa araw na to? Ano nga po ba ang mga layunin ng pag-ibig ng Diyos? Ang pointo po natin matatagpuan sa verses 14 to 15. Ang sabi po dito, nakita namin at pinatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa kanya. Kaya po ang ating point 2, the purpose of God's love was to send the Savior. Amen po? Sinugo po ng Ama ang kanyang bugtong na anak
bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Isinugo ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay nasa Diyos. Amen po? Kaya dito po sa scripture muling binalikan ni Juan yung tema na ang pag-ibig ng Diyos ay nagpadala ng anak ng Diyos upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Amen po? Ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa pagbibigay po ng kanyang sariling anak. Dito nga po sa verse 9 sabi, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen? Kaya itinuturo niya ang pagliligtas na pagkilos ng Diyos bilang pagpapakita kung gaano kadakila ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Dito po sa verse 9, sa pamamagitan nito ay nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin na sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong anak sa mundo. Sa madaling salita po, sinasabi po sa atin ni Juan na ipinakita sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pagpapadala ng kanyang anak sa isang misyon upang bigyan tayo ng buhay. At mababasa rin po natin sa verse 10, narito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi inibig niya tayo at ipinadala ang kanyang anak upang maging pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Amen po? Ang pag-ibig ng Diyos ay pinakita hindi lamang sa pagpapadala po ng Diyos ng kanyang anak sa mundo, ngunit lalo na po sa pagkamatay ng anak ng Diyos sa krus para sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Amen po? Sa pagkamatay sa krus ni Jesus, binayaran niya yung ating mga kasalanan. Binayaran niya yung kasalanan mo, kapatid. At yan ang ginawa ni Jesus sa kanyang kamatayan. Niligtas niya tayo sa makatarungang paghatol ng Diyos laban sa atin at upang takpan ng ating mga kasalanan. Ang mga kasalanang naghiwalay sa atin sa pakikipag-isa sa Diyos upang tayo ay muling makalakad sa pakikipag-isa sa Diyos. Amen po? And that is salvation, mga kapatid. Fellowship with the living God. For God to be our God and for us to be His people. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa pagbibigay niya ng dugo ng kanyang sariling anak upang tayo ay makasama niya magpakailanman. Ipinapaalala po dito sa atin ni Juan kung gaano kalaki ang puso ng Diyos para sa atin. Kung gaano kalaki yung pagmamahal ng Ama para sa atin. Amen po? Ano nga po ba yung makakapagpatunay na ang Diyos ay pag-ibig? Sa verse 9 po, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo. Pansinin po natin, mga kapatid, no? Sino ang gumawa nito? Ginawa po ito ng Diyos. Kaya't ang Diyos na siyang pag-ibig, ang pinagmumulan ng pag-ibig, the source of love, was motivated by love out of our need, sent His only begotten Son. Amen po? At dumako na po tayo sa ating ikatlong puntos para po sa araw na to, kung ano nga po ba yung mga layunin ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Para po sa ating point 3, matatagpuan po ito sa verse 16 ng tekstong ating binasa. Ang sabi po dito, nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Amen? Kaya po ang ating point 3, God also sent His love to bring us assurance. Bigyan tayo ng assurance, mga kapatid. Amen po? At nakilala at naniniwala tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos sa Kanya. At para magkaroon po tayo ng katiyakan sa katotohanan, mahal tayo ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pagpapadala ng Kanyang anak, ng pag-ibig ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng Kanyang Espiritu, at ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin sa buhay ni Kristo, ay nabuhay sa pamamagitan natin sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Amen? Sabi po dito sa Romans 8 verse 31, ano nga ang sasabihin natin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay para sa atin,
sino ang makakalaban natin? Iyan ay isa pang paraan ng pagsasabing, kung mahal tayo ng Diyos, sino ang maaring laban sa atin? O kung mahal ako ng Diyos, sino ang makakalaban sa akin? Amen? Sa Romans 8:32 po ang sabi, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, ngunit ibinigay siya para sa ating lahat. Paanong hindi niya ibibigay sa atin ng walang bayad at ang lahat ng bagay na kasama niya? Amen? Kung mahal tayo ng Diyos, sino ang makakalaban sa atin? Amen? Kung ibinigay po ng Diyos yung kanyang sariling anak para mamatay para sa atin, bakit hindi natin iniisip na yung lahat ng ginagawa niya ay para sa atin? Siya ay malayang ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Amen po? Ngayon, kung alam mong mahal ka ng Diyos at naniniwala ka na mahal ka ng Diyos, katulad nga po ng sabi dito sa verse 16, ang sabi po, nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Amen? Kung alam po nating mahal tayo ng ating Panginoong Diyos, bakit ka nagpapakita ng kawalang kasiyahan at hinanakit sa mga pangyayari kung saan inilalagay ka ng ating Panginoong Diyos? Amen po? Bakit ka nagrereklamo? Mahal ka ng Diyos. Sabi mo, alam ko mahal ako ng Diyos pero kailangan ko ng mas magandang buhay. Alam mong mahal ka ng Diyos pero di mo ma-appreciate yung mga pagpapala sa iyo ng Lord kasi madami kang hinahanap. Kung alam mo talaga at naniniwala ka talaga na mahal ka ng Diyos, hindi ka dapat nagrereklamo sa mga biyaya ang pinagkakaloob niya sa iyo. Amen. Matuto ka maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay sa ating Panginoong Diyos. Amen po. At kung alam mong mahal ka ng Diyos at talagang pinaniniwalaan mo ito, bakit ka nawawala ng tiwala sa Kanya at natatakot ka sa iyong buhay? Di mo ba kayang panghawakan yung pangako ng Diyos na hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan, that He will sustain all your needs? Kapatid, di mo man makuha yung mga bagay na gusto mo, alam ng Panginoon kung ano ang makakabuti para sa iyo. Amen po? At kung alam mong mahal ka ng Diyos, bakit mo hinahayaan yung sarili mo na lumamig sa paglilingkod sa Diyos? Amen? Na nagmamahal sa iyo ng labis. Bakit mo hinahayaang mawalan ka ng oras sa Diyos sa mga gawain niya? Bakit madalas kang lumiban sa Kanya mga gawain? Bakit mas madami ka ng inuuna kaysa sa Kanya? Amen? Mga kapatid, patuloy natin siyang i-prioritize sa ating mga buhay. Huwag nating ilayo yung sarili natin sa Diyos na labis na nagmamahal sa atin. Amen po? Kapatid, kung alam mo mahal ka ng Diyos, sigurado ka sa Kanyang pag-ibig at naniniwala ka sa Kanyang pag-ibig, bakit mo hinahayaan na mahati ang iyong katapatan? Hindi taglay ng Diyos ang buong puso mo. Siya na hindi ipinagkait yung Kanyang sariling anak, ngunit ibinigay para sa ating lahat. Paanong hindi niya ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay na kasama niya? Amen po? Mahal ka ng Diyos, kapatid, at nais niyang manatili ka sa Kanya at hayaan mo siyang gumabay sa iyo sa lahat ng oras. Amen po? Kaya po mga kapatid, bilang ating konklusyon po, tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Patuloy lamang po tayong maniwala na yung kadakilaan ng Kanyang pag-ibig para sa ating lahat. Amen po? Tandaan po natin ang ating mga napag-usapan sa araw na to. Ano nga po ba yung mga layunin ng ating Panginoong Diyos? Ang layunin po nito ay una, to teach us to love one another. Kapatid, huwag mong sabihin, mahal mo ang Panginoon kung hindi mo kayang magmahal ng iba. Amen? Panalangin mo sa Diyos na bigyan Kanya ng puso na kayang magmahal ng ibang mga tao. Amen po? To send the Savior, ipinadala niya ang Kanyang bugtong na anak para sa ating lahat upang bigyan tayo ng kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. Amen po? And to bring us assurance. To bring us assurance na ganun kadakila ang pag-ibig ng Panginoong Diyos para sa ating lahat. Amen? Na kung patuloy natin siyang uunahin sa ating mga buhay, kayang-kayang ibigay ng ating Panginoon ang anumang bagay na
na makakatulong sa ating lahat. Ano man ang bagay na makikita niyang mas mabuti sa ating mga buhay. Amen po. Mga kapatid, patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon, patuloy kang magtiwala sa Kanya, at lagi mong isipin na ang pag-ibig ng Diyos ay lagi nakalaan para sa ating lahat. Gustong-gusto niya tayong alagaan, gusto niyang makamtan natin yung tunay na pag-ibig na kaya niyang ibigay, na hindi kayang-kayang ibigay sa atin ng sanlibutan. Amen po. Tayo pong lahat ay yumuko na po't manalangin. Lord Father God in heaven, salamat po Ama sa muling pagsama mo po sa amin sa araw na to, Panginoon. Salamat sa bawat isang naglaan ng oras, Panginoon, upang makapakinig ng iyong banal na salita, Lord God. Salamat, Panginoon, at ikaw ang nanguna sa aming mga pagninilay-nilay sa araw na to, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, malakaran ng bawat isa, Lord God, ang mensaheng ipinaunawa mo po sa amin sa araw na to, Panginoon. Salamat, Lord God, sa araw-araw na nararamdaman namin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, Lord God, sa araw-araw na pagsama mo sa bawat isa, araw-araw, Panginoon, pagpapadama ng iyong tunay na pag-ibig para po sa aming lahat. Salamat, Lord, sa kadakilaan mo, Panginoon. Salamat sa patuloy na pangunguna sa buhay ng bawat isa mong anak. Lord, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo po kaming yakapin, Panginoon. At patuloy, Lord God, manahan ka sa aming mga puso. Salamat po sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat sa pagpapala, Lord God. Salamat sa kadakilaan ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Salamat po sa bawat isang nakisama po sa pag-aaral po natin ang kanyang banal na salita sa araw na to. At dalahin ko po ang buong araw na to ay makamtan ninyo ang pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Pagkalooban niya kayo ng katagumpayan sa lahat ng inyong mga gawain. Salamat po at muli niyo po akong samahan sa iba na naman pong araw ng ating pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Hayaan niyo po ang Panginoon ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama. Salamat po sa inyong oras. Salamat sa pakikinig at lagi po nating isipin na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen.